Una sa lahat, Chinese school sa Negros Occidental sinunog. Ang may kagagawan niyan, janitor na sumamaraw ang loob matapos tanggalin sa trabaho. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Totoong pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, lalong nagpe-question ngayong lumutang isang Chinese passport na may litratong kahawig niya. May Chinese na pangalan at kaapelido ng alkalde. Mga tauhan ng China Coast Guard sumampa sa mga barko ng Pilipinas at nakipag-agawan ng baril sa Armed Forces of the Philippines. Isang sundalong Pilipino naputulan ng daliri. Sapat ba yang rason para ipatupad ang Mutual Defense Treaty at rumesbak ang Amerika? News 5 exclusive, driver sa Laguna sangkot sa magkahiwalay na insidente ng pagpatay sa mga naging amo niya na parehong miyembro ng LGBT community. 20 social media pages pinadown matapos mga bistong nagbebenta ng sanggol online. Sa Frontline News Abroad naman, nasa 500 bata sa Peru, biktima umano ng sexual abuse ng kanilang mga guro. Koponan ng Canada, pinatoob ang Team Japan sa Volleyball Nations League ngayong gabi sa MOA Arena. Ang Brazil din tinalo ang Netherlands. At sa showbiz, kilalanin ng mga K-pop idol at award-winning artists na magka-comeback. Sumampa sa barko ng Pilipinas at nakipag-agawan ng baril sa AFP ang mga tauhan ng China Coast Guard sa may Ayungin Shoal. May Pilipinong sundalo pang naputulan ng daliri. Sa tindi ng nangyari, naniniwala ang isang eksperto na posibleng ma-activate nito ang Mutual Defense Treaty para makaresbak ang Amerika para sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kung dati, pambobomba ng tubig at pambabangga ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ngayon, mas tumindi na. Kahapon ng madaling araw, sumampa ang mga tauhan ng China Coast Guard sa rubber boat ng Armed Forces of the Philippines na maghahatid sana ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng News 5, habang papunta sa barko ang mga rubber boat ng Philippine Navy, bigla silang hinabol, binangga at hinarang ng mga dineploy na vessels din ng China Coast Guard. Hindi pa raw nakontento ang mga Chinese dahil binutas pa ang ibang rubber boat para hindi makaabante. Mas tumindi pa raw ang tensyon dahil sapilitang sumampa at kinubkob ng China Coast Guard ang isa sa mga rubber boat. Sinubukan daw kumpiskahin ng mga Chinese ang bitbit na armas ng Naval Special Operations Group o NAVSOG na sakay ng rubber boat. Pero nakipag-agawa ng armas sa mga sundalo. Dito raw nasugatan at naputulan ng daliri ang isa sa mga sundalo. Bukod sa naputulan ng daliri, ilang sundalo pa ang nasugatan. Kinumpirma ng AFP na meron ngayong sundalong malubhang nasugatan sa RORE mission. Ginagamot na siya sa ospital. Gate pa ng AFP, hindi katanggap-tanggap ang agresibo at unprofessional na aksyon ng China Coast Guard gayong lehitimo naman ang misyon ng Pilipinas. Base naman sa mapagkakatiwalaang source ng Palawan News, may nakastandby na barko ang militar para tulungan sana ang mga sundalo. Pero kahit sila, pinalibutan at hinaras ng iba pang barko ng China Coast Guard para hindi makapagpadala ng resback. Pero sa isang ulat sa pahayagang China Daily, sinabi mismo ng China Coast Guard na sumampa at tinaboy nga nila ang isa sa resupply vessel ng Pilipinas sa Ayungin na tinatawag nilang Renai Reef. Pero depensa ng China Coast Guard, control measure lang ang ginawa nila at naaayon daw sa batas. Dahil sa nangyari, wala ni isa sa resupply vessels ng Navy ang nakalusot at nakapaghatid ng supply sa Ayungin Shoal. Base sa statement na nilabas kahapon ng National Task Force for the West Philippine Sea, magkasama sa misyon ng AFP at Philippine Coast Guard. Pero ang sabi kanina ni PCG spokesperson Jay Tariela, the recent resupply conducted by the Armed Forces of the Philippines yesterday, the Coast Guard is just a supporting element every time they do the resupply. Dagdag pa ng mapagkakatiwalaang source ng News 5, imbes na civilian vessel ang ginamit, puro mga Pilipinong sundalo ang kasama kaya naging full military operation ang RORE mission kahapon.
hindi raw isinama ang PCG. Naniniwala si International Affairs Analyst Professor Renato De Castro na pinalalala ng China ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. May tuturing daw itong pag-atake sa ating militar na posibleng maging dahilan para ma-activate ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Nakasaad dyan na kapag inatake ang Pilipinas, re-rest back ang Amerika. Any arm attack that could trigger the Mutual Defense Treaty is not limited to kinetic action, meaning the use of force. It could be any actions that could cause damages to properties, injuries, and death to uniformed service personnel. Sabi naman ng security analyst na si Chester Cabalza, kung nagawang sumampa ng mga tauhan ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, hindi malayong baka gawin din nila yan sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kapag nag-board sila doon sa BRP Sierra Madre, ibig sabihin gusto nilang sakupin ang teritoryo ng Pilipinas. Kapag nangyari yan, ibig sabihin kailangan na natin i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Kahit walang armed attack, that is a direct occupation, a direct invasion. Para naman sa international studies expert na si Professor Romel Banlawi, hindi natin dapat gamitin ang Mutual Defense Treaty. Palalalain lang daw nito ang sigalot, lalo't mukhang hindi rin naman handa makipaggera, maging ang Amerika. Makabubuti kung maghihinay-hinay ang Pilipinas ngayong umiinit ang hidwaan. The more we harden our position, the more China will harden also its reaction. Military solution is not a solution to territorial disputes. The only solution to territorial disputes is peaceful settlement. Kung si dating Defense Secretary Orly Mercado naman ang tatanungin, hindi naman gera ang kailangan. Pero dapat marunong tayong dumiskarte, gaya ng ginagawa ng China na pang-water cannon. Hindi bakbakan ng labanan din eh. Utakan, gitgitan. Bakit hindi rin tayo gumamit ng water cannon? Tapos ipambomba natin yung tubig ng Pasig River para magkaroon sila ng katutak na infeksyon. Dagdag pa ni Mercado, alam naman ng mundo na Pilipinas ang nanalo sa arbitral ruling at walang legal na basihan ng China. Katunayan, nagpahayag na ng pagkondena sa China ang Amerika, Canada, Japan, Australia, Germany, United Kingdom, France at South Korea. Bagamat nauna nang iginiit ni Defense Secretary Gibo Teodoro na tutuparin nila ang kanilang mandatong protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Panibagong kiskisan na naman sa paligid ng BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Pero hindi po gaya ng dati, mukhang mas malubhana ang nangyayari. Medyo kulang sa detalye ang nilabas na pahayag ng AFP. Ang malinaw lamang ay merong sundalong Pilipino na malubhang nasugatan sa konfrontasyon sa pagitan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard sa resupply mission noong Lunes. Pero sa lokal na pahayagan na Palawan News, lumabas po ang mga detalye. Una, hindi lamang binangga ang mga resupply boats ng Philippine Navy. Sa lakas ng pagbangga, naputol ang daliri ng isa sa mga miyembro ng NAVSOG o yung Naval Special Operations Group, ang ating katumbas ng US Navy SEALs. Ano yung barko natin na binangga? Ang tawag po rito ay ang RIBS o Rigid Hulled Inflatable Boats, gaya po nitong nasa larawan. Madalas gamit yan ng ating mga Special Operations Forces. Pero eto pa po, matapos banggain ng Navy boat, sumampa dito ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard, in-overpower ang Navy crew at kinumpiska ang mga barel ng Philippine Navy. Ayon sa Palawan News, 8 barel ng Philippine Navy ang kinumpiska ng China Coast Guard. Ito pa po, binutas daw ng Chinese Coast Guard itong mga ribs na mga inflatable boats para hindi na magamit. Hindi po malinaw kung ilang ribs ang sinampahan at binutas. At isa sa mga barko raw ng Philippine Navy, hinatak papalayo ng China Coast Guard ayon po sa Palawan News. Pero hindi po gaya ng dati na simpleng bombahan lamang ng tubig ay meron ng video agad. Bakit walang nilabas na video ngayon? Dahil minabuti daw ng Philippine Navy na gawin ang resupply na hindi kasama ang Philippine Coast Guard at mas tikom ang bibig ng Navy sa mga nangyari. At bakit naman tahimik ang Malacanang sa mga mas marahas na pangyayari? Maring ito'y dahil may implikasyon ito sa ating Mutual Defense Treaty kasama ang Amerika. Sa matagal po na panahon, binabandera natin ang 1951 Mutual Defense Treaty at umaasa na tutulong ang Amerika kung tayo po ay mapalaban. Sa Article 4 ng MDT, sinasabing ang anumang armed attack sa US o Pilipinas ay kailangang aksyonan ng parehong panig in accordance with their constitutional processes.
Ibig bang sabihin niya na automatic na gera na agad kasama ang US kung sakaling may armadong atake sa mga barko ng Pilipinas? Hindi po. Yan po ay isang common misconception. Ibig lamang pong sabihin, sabay itong aaksyonan ng US at Pilipinas para maresolba base sa ating mga sariling proseso. Kung sa paanong paraan, yan po ay dapat pang pag-usapan. Kaya marahil nag-iingat pa ang Malacanang kung ano ang kanilang bibitawang salita. Pangalawang tanong, ito bang pagbangga ng China sa ating Navy boat, pagsampa, pag-overpower at pati pagkumpiska ng baril ay pasok sa tinatawag na armed attack sa MDT? Sa matagal po na panahon, yan po ay medyo malabo. Pero sa nakalipas na mga buwan, binibigyang klaro na rin yan ng US. Halimbawa po sa isang legal briefing paper na nilabas ng US Indo-Pacific Command noong nakaraang taon, ang illegal use of force ay matuturing na raw na armed attack na sa MDT. At kasama raw sa definisyon na yan ang mga tinatawag na non-kinetic attacks na nagresulta sa death, injury, or damage. Ang ibig lamang po sabihin ng non-kinetic attacks ay ang pag-atake na hindi po gumagamit ng mga armas. Kaya sa pananaw ni Professor Renato de Castro ng De La Salle University, maaari nang ma-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa huling kiskisan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard. Ang mismong pag-board ng Chinese Coast Guard ng ating Navy vessel ay malaking bagay na po dahil ayon kay De Castro, ang mga naval ships ay merong tinatawag na sovereign immunity versus boarding. Pero yun nga, huwag raw aasahan na otomatikong papasok ang US para tayo'y depensahan. Kung sakali man, mahabang proseso po ito ng mga meeting ng Mutual Defense Board para alamin kung ano ang susunod at ang tamang hakbang. Hindi naman kasi otomatikong response ang pagsugod sa gera gaya ng pinangangambahan ng marami. Isa pa, parehong bansa ay may kanya-kanyang proseso po dito. Kung sakali halimbawa, ang US Congress lamang ang merong kapangyarihan na mag-declaration of war. Gayunpaman, huling ginawa ito ng US Congress noong December 1941 matapos bombahin ang Pearl Harbor. Mula po noon, nagsarili ang mga US Presidents gamit ang War Powers Act at kusang pumapasok sa mga gera sa Korea, Vietnam, Grenada, Afghanistan at sa Iraq. Guo Huaping. Posibleng yan daw ang tunay na pangalan ni Bamban Mayor Alice Guo. Base yan sa lumutang na Chinese passport na may mukhang kahawig ng alkalde at kaapelido pa niya. Pero hindi pa rin daw siya yan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Isang dokumento ang inilabas ni Senador Sherwin Gatchalian na magpapatunay daw sa totoong pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa Special Investors Resident Visa application ng pamilya ni Guo na nakuha ng senador mula sa Board of Investments at sa Bureau of Immigration, makikita ang passport at isang ID picture na kahawig ni Mayor Guo. Ayon kay Gatchalian, posibleng Guo Huaping ang totoong pangalan ng alkalde base sa dokumento. Ang nakalagay na birthday sa passport ay August 31, 1990. Pero ang nakasaad sa inilabas na birth certificate ng alkalde noon ay July 12, 1986. Ayon pa kay Gatchalian, pumasok sa Pilipinas noong January 12, 2003 ang nooy 13 years old pa lang na si Guo Huaping. Pero sa China siya ipinanganak. Base rin sa naturang visa application, ang nakarehistrong ina ni Guo Huaping ay si Lin Wenyi. Si Lin Wenyi ang tinuturong ina ni Mayor Guo pero nauna nang itinanggi ng alkalde. Mariin namang iginiit ng kampo ng alkalde na hindi si Mayor Alice Guo ang nasa mga dokumentong inilabas ni Gatchalian. Oh, hindi naman siya yun eh. Ang daming Guo Huaping. Ilan ba yung Guo Huaping? Ilan yun? Ilan ba yun? Ang daming Guo Huaping tsaka hindi siya yun. Kanina, nagpadala ng sulat si Mayor Guo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ring chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Nakatakda ng sampahan ng non-bailable cases ng PAOK si Guo, kabilang ang human trafficking. Just expressing the mayor's intention that she is one with the commission to uncover the truth and for justice to prevail. Base sa sulat, hinihiling ni Mayor Guo na bigyan siya ng isang masusi at patas na investigasyon. Nakakasira na raw sa kanyang reputasyon ang mga walang basehang paratang.
Nakakaapekto na rin daw ito sa paglilingkod niya bilang alkalde. Hindi raw totoong itinayo ang Baofu Land Development Incorporated para sa money laundering at pagpapatayo ng Pogo Hub. Rehistrado raw ito at itinayo ng naayon sa batas. Pero hindi na siya konektado sa Baofu bago pa man siya mahalal noong 2022. Giit pa ni Go, wala siyang kahit anong kinalaman sa kidnapping, illegal detention at human trafficking. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa ibang balita, sinadyang sunugin ng isang Chinese na eskwelahan sa Negros Occidental. Ang suspect, janitor na sumama ang loob dahil sinisante. Bukod po dyan, kabilang sunog din ang sumiklab ngayong araw. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nagkakagulo ang mga bumbero at mga residenteng ito sa Galicia Street, Sampaloc, Maynila. Inaapula nila ang sunog na sumiklab sa isang residential building kaninang alas 5:30 ng hapon. Sa larawang ito, kita ang makapal na usok. Inabot din ng isang oras bago magdeklara ng fire out ang mga bumbero. Ayon sa paunang investigasyon, napabayaang appliances ang sanhi ng sunog. Isang gusali namang ginawang boarding house at opisina sa Bulwa, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental ang nasunog kaninang umaga. Tumagal ng 2 oras ang sunog bago tuluyang naapula. 2 sasakyan at 2 motor ang nadamay. Higit kalahating milyong piso ang pinsala ng sunog. Nagngangalit na apoy naman ang sumalubong sa mga bumbero sa Chinese School sa San Carlos City, Negros Occidental nitong Biyernes. Maitim ang usok sa nasusunog na eskwelahan. Isang dingding na lang ang natira. Lumalabas sa pagsisiyasat na ang tinanggal na janitor ang nanunog ng eskwelahan. Voluntaryo raw itong sumuko at inamin ang ginawa. Nagkaroon siya ng sama ng loob doon sa management ng eskwelahan. Actually, the next day will be his last day as a janitor. Before, nabisuan na rin siya na pag hindi niya inayos yung trabaho niya, ilili-off siya. 3 buwan pa lang daw sa trabaho ang janitor na sinisante sa hindi pa malinaw na dahilan. Nadamay rin sa panununog niya ang 2 bahay, kabilang ang sa pamilya ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang nanunog na janitor. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinatay na, ninakawan pa ng isang driver ang kanyang amo na isang LGBT member sa Santa Rosa, Laguna. Napag-alaman pang hindi ito ang unang beses na may pinatay ang suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Nakadapa sa kama, nakahubad at wala ng buhay. Ganyan ang kalagayan ng miyembro ng LGBT community na si Reggie Tabon-Tabon nang madatnan sa loob ng kanyang bahay sa Santa Rosa, Laguna noong Sabado. Unang inakalang namatay sa atake sa puso si Tabon-Tabon, pero sa investigasyon ng mga pulis, nakita po na may big mark po ng inastrangle po itong biktima natin. Sa pamamagitan po ng cord ng electric fan. So may mga bagay po na nawala. So tulad po ng cellphone, wallet, at yung iba po pong passport. Dahil dyan ay nireview ang mga kuha ng CCTV at sa isang video, kitang pumasok sa bahay ni Tabon-Tabon ang isang lalaki may takip sa ulo at naka-face mask noong Huwebes. Ilang minuto siyang nanatili sa loob at lumabas na may dala ng backpack. Nang ipanood sa mga kamag-anak ni Tabon-Tabon, nakilala nila ang suspect ni si William Baclao. Nagtatrabaho siya bilang driver ng biktima. Kaya mapapansin po natin doon sa CCTV, malaya-malaya po siyang pumasok as if na kanyang bahay talaga yon. Agad nagkasanaman ng operasyon ng Santa Rosa Police kung saan naaresto ang suspect. Estado, may warrant of arrest ka, ha? May karapatan ka manahimik. Ano mang sabihin mo, pwedeng gamitin laban o pabor sa'yo, ha? Nabawi kay Baclao ang backpack na ninakaw niya sa bahay ng biktima. Pati na naman itong mga ATM card, ID at cellphone. Sa record ng mga pulis, natuklasan na wanted pala si Baclao dahil din sa pagpatay noong 2019. There was a game po, year 2019, na pinatay ng suspect, kasama niya yung may kasama siyang dalawa. Sa pamamagitan din po ng pagbikti, gamit din po ang cord ng electric fan. Galit at panghihinayang sa kanilang kapatid ang nararamdaman ng pamilya ni Tabon-Tabon. Pang-anim raw ito sa 9 na magkakapatid, isang negosyante at namumuhay na mag-isa sa Santa Rosa, Laguna.
marami pa po siyang magagawa. At ang pangarap po nun, matulungan niya ang mga kapatid niya. Sana po, makulong po siya at hindi po siya makalabas. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Baclao pero matipid ito sa kanyang pahayag. Hintayin ko lang po, sir. Hearing. Nilinaw naman ng mga pulis na hindi maituturing na serial killer na mga miyembro ng LGBT si Baclao. Pero nananawagan ng mga otoridad na makipag-ugnayan sa kanila mga kaanak ng posibleng pang biktima ni Baclao. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Makalipas ang halos isang dekada, hinatulang guilty ang 4 na pulis na sangkot sa drug war sa Caloocan City. Kaugnay pa yan ang kasong homicide na sinampa ng pamilya ng pinatay na mag-amang sina Luis at Gabriel Bonifacio sa gitna ng drug war ng nakaraang administrasyon. Pinatawan ng 6 taong pagkakulong ang mga pulis at pinagbumulta ng 400,000 piso. Kahit papano, hustisya yan para sa asawa ng mag-amang biktima. Pero ayon sa kanilang abogado, nakukulangan sila sa pinataw na multa sa mga akusadong pulis. Dito ko naramdaman na may hustisya pala. At ito rin yung daan na patuloy ko ipaglalaban yung mag-ama ko. Para makamit ko talaga yung totoong hustisya para sa mag-ama ko. Ito tingin namin kulang yan eh. Kasi 8 taong hinabol ng mag-ina. Para kami mismo yung kumalap ng ebidensya eh. Kasi yung mga pulis, hindi naman nagsagawa ng investigasyon eh. Hindi nga sila nag-autopsy. Pinataob ng Brazil ang The Netherlands sa unang laro ng Men's Volleyball Nations League dito sa Pilipinas. Panoorin ang umaatikabong hampasan sa Frontline Report ni Marty Bautista. Unang nagharap sa third leg ng Men's Volleyball Nations League ang World No. 4 Brazil kontra World No. 13 Netherlands. Dikitan ang kanilang bakbakan at halos nagsasagutan ng puntos ang dalawang koponan. Pero nanaig sa first set ang Team Netherlands sa 2 puntos na kalamangan na 26-24. Ganyan din ang takbo ng laro sa mas mainit na second set. Pero sa pagkakataong ito, mas nanaig ang Brazil. Naipagpatuloy ng Brazil ang maganda nilang momentum sa third set. Naidikit naman ng Netherlands ang score nila sa 29-29. Pero umabante ang Brazil sa likod ng isang matinding strike. Sinubukan ni Nimir Abdelaziz na humabol para sa Netherlands, pero block party ang ipinamalas ng Brazil para makuha ang third set. Pagdating ng fourth set, hirap pa rin makalamang ang Netherlands dahil sa mas magandang depensa ng kalaban. Hanggang sa tuluyan nang nilampaso ng Brazil ang Netherlands sa 5 puntos na kalamangan na 25-20. Nanaig ang Brazil mula second hanggang fourth set sa final scores na 24-26, 25-23, 31-29 at 25-20. Bukas naman magtatapat ang Germany at France 3 p.m. Pati na ang Iran kontra USA alas 7 ng gabi dito pa rin sa Mall of Asia Arena. Mapapanood pa rin ang laro ng live sa One Sports, One Sports Plus, Pilipinas Live app at sa RPTV. Nagbabalita mula sa Frontline. Marty Bautista, News 5. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinibang mahigit 4 bahay sa Cagayan de Oro. Iligaw daw kasing tinayo ang mga yan sa loob ng base militar. Nasa Frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Kasabay ng pagtibag sa bahay na ito, ang paghagulgol naman ng babaeng may-ari ng bahay. Isa ito sa higit 400 bahay na ide-demolish. Nasa loob kasi ito ng Camp Evangelista na kampo ng 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Cagayan de Oro. Sa gitna ng demolisyon, may nakuha ang 2 rifle grenade sa lugar. Inaalam pa kung kanino yan at kung para saan. Ayon sa tagapagsalita ng demolition team, taong 1938 nang magtayo ng mga bahay ang mga sundalo sa kampo. Nagsimula ang problema nang magtayo rin doon ng bahay ang mga sibilyan. Tapos
nakaparegister ng title yung iba, lumusot hanggang nakapakabit ng kuryente, tubig, hanggang parang na-legitimize in a way yung pag-stay nila. Tapos lumaki yung community. So ngayon, ito na ngayon yung nangyari. Hindi malinaw kung sinong nagbigay ng titulo sa mga residente. Pero 2013, nang manalo ang Philippine Army sa kaso dahil parte ito ng military reservation. Halos isang dekada raw bago maglabas ng writ of execution ng korte. Kaya nang magkaroon ng go signal ngayong araw, ikinasaagad ang pag-aalis ng mga illegal na bahay doon. Katunayan, higit 100 ng kusa ng umalis. Pero may mga residenteng maghahain daw ng reklamo kontra demolisyon. Git nila, pinalis na nga sila, wala pa silang matanggap na pinansyal na tulong mula sa ahensya. 26 kami sa aming batch at 7 ay may titulo. Hindi naman kami nakikipag-away sa kanila pero dapat sundin nila ang batas. Nanawagan naman ng Commission on Human Rights sa mga residente na respetuhin ang desisyon ng korte. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na mga kawani ng AFP sa LGU para mabigyan ng pabahay ang mga mahihirap na residenteng masasagasaan ng demolisyon. Based on the law, kailangan underprivileged or homeless yung informal settlers. So dapat karapat-dapat din sila for relocation. Sa ngayon, nasa 200 bahay na ang na-demolish. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Patay ang isang lola matapos masagasaan ng AUV kaninang umaga sa Pamplona, Camarines Norte. Ayon sa pulisya, galing sa family reunion sa Sorsogon ang mga sakay ng AUV at pauwi na sa Cavite. Hindi raw napansin ng driver ang tumatawid na lola. Dead on arrival ang biktima na si Margarita Daza, 62 taong gulang. Sa lakas ng pagkakabangga, sumalpok ang AUV sa isang bahay sa tabing kalsada. Sugatan ang driver. Hindi na magsasampa ng reklamo ang pamilya ng biktima matapos silang magkaareglo. Nahulog naman sa bangin ang isang pickup truck sa San Nicolas, Pangasinan kahapon. Base sa investigasyon, galing sa Santiago, Isabela ang sasakyan patungong Valenzuela City nang maaksidente ito. Inamin ng driver na inaantok siya habang nagmamaneho. Agad namang nasagip ang dalawang sakay ng pick-up. Nagpapagaling sila sa ospital. Sa Men's Volleyball Nations League ulit, wagi ang Canada kontra Japan. Halos dikit ang laban sa first set pero nanaig sa huli ang Canada. Bumawi naman ang Japan sa second set. Sa third set naman, lalo naging agresibo ang Canada at nilampaso ang Japan. Nagiba na naman ang momentum sa fourth set kung saan nakabangon ang Japan. Pagdating naman sa fifth set, hindi na nagpatalo ang Canada at tuloy ang tinalo ang Japan. Bukas naman magtutuo sa Mall of Asia Arena ang Germany kontra France, pati na rin ang Iran kontra Amerika. Mapapanood po yan ng live sa One Sports, One Sports Plus, Pilipinas Live app at sa RPTV. Showbiz Tonight na tayo. First 2 episodes pa lang, pero intense na ang mga eksena sa Pamilya Sagrado. Hihintayin ko pa mamatay ka o makapatay ka? Ano? Quit na? Hindi pa. Hindi pa. Ano? Hindi ka na maintindihan? Ano? Sabing no, ha? Nagtagpo na nga ang bidang sina Moy, played by Kyle Echari, at Justin na ginampanan ni Gray Fernandez. Naungkat na rin ang dark secret ng Pamilya Sagrado. Isa na dyan ang pagkakaugnay ni Justin sa hazing ng isang fraternity. Pinasilip na rin ang karakter ni Piolo Pascual na isang corrupt politician. Ito ang kanyang teleserye comeback. Tutok lang sa Pamilya Sagrado, 8:45 PM dito sa TV5. Ito ang mainit na chika. Bumuelta ulit ang talent manager na si OG Diaz sa pamamagitan naman ng counter affidavit kaugnay sa reklamong cyber libel ng aktres na si Bea Alonso. Sa pahayag ng kampo ni OG, hindi raw malinaw ang tinutukoy ng kampo ni Bea sa sinabi raw ng talent manager na mapanirang pahayag laban sa aktres. Hindi nga rin daw nakapagbigay ng malinaw na pruweba rito ang kampo ni Bea.
Sabi pa ng kampo ng talent manager, hindi makatarungan ang hinihinging 30 million pesos na danyos ni Bea. Wala pa namang comment dito ang aktres. Last May lang nang ireklamo ng cyber libel ni Bea si OG. Kasunod yan ang naging issue ng hiwalayan nila ni Dominic Roque. Hindi pa tapos ang ating chikahan, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Mga kapatid, Bean Los Baños po, nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Siyam ang patay sa landslide bunsod ng matinding ulan sa China, habang sa Amerika, kaliwat ka ng wildfire naman ang sumiklab. Narito ang Frontline News Abroad. Get ready to evacuate. Nagngangalit na apoy ang tumupok sa halos 6,000 ektaryang lupain sa Los Angeles, California sa Amerika. Makikita sa time-lapse video kung paanong lumaki ang apoy na sumiklab sa burol sa Gorman noong Sabado. Malapitang inaapula ng mga bumbero ang apoy. Gumamit na rin ng helicopter sa pagbuhos ng tubig. Pero sa lakas ng apoy, 8% pa lang ang naapula. Pahirapan ito dahil sumabay pa ang mainit na panahon at malakas na hangin. Pinalikas na ang higit 1,000 residente malapit sa Gorman at South Pyramid Lake. Sa New Mexico, sa Amerika, nagmistulang ulap naman ang makapal na usok at apoy na sumiklab kahapon. Mabilis na kumalat ang apoy na tumupok sa halos 2,000 ektaryang lupain. Sa tindi ng wildfire, nawalan ng kuryente ang ilang residente ng rumidoso. Inilikas na rin ang mga apektadong residente. Inaalam pa ang mitya ng apoy. Nalubog naman sa baha ang village na ito sa Guangdong Province sa China. Gumuho rin ang lupa sa lugar, bunsod ng malakas na ulan. Ayon sa state media, 5 ang naitalang patay sa Guangdong, habang 15 ang nawawala. 4 naman ang patay sa probinsya ng Fujian. Inilikas na ang higit 35,000 apektadong residente. Malakas na ulan din ang nanalasa sa Ecuador. Nagdulot yan ng landslide. Sa tala ng Risk Management Office, 8 ang patay, 22 ang sugatan, habang 11 ang nawawala. Patuloy ang rescue operations. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa Peru, higit 500 batang umunoy naging biktima ng sexual abuse sa kamay ng kanilang mga guro. Ayon sa mga ulat, nangyari ang pang-abuso simula 2010 hanggang ngayong 2024. Biktima ang mga babaeng minor de edad na nasa isang indigenous community. Ilan daw sa mga bata ang tinamaan ng AIDS. Iniimbestigahan na ito ng gobyerno ng Peru at bibigyan ng tulong ang mga batang biktima. Balik dito sa Pilipinas, na-down na ang 20 social media pages sa sangkot sa pagbebenta ng sanggol online. Pero ayon sa National Authority for Child Care, 5 social media pages pa ang nananatiling aktibo at kasalukuyang tinitrace. 3 rito ay dati nang na-down pero nakabalik lang. Nakikipag-ugnayan na raw ang ahensya sa Meta Philippines at DICT. Simula noong Pebrero, 3 ang naaresto dahil sa pagbibenta ng sanggol. Kabilang ang nabistong bentahan ng 8 araw na gulang na sanggol sa Dasmariñas, Cavite noong Mayo. Tinangkang ibenta ang baby sa halagang 90,000 pesos. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Attention Blink! May bago ng talent agency na hawak sa Blackpink Rosé as soloist. Sa ilang report, pumirma ng kontrata ang K-pop superstar sa The Black Label. Sub-label din ito ng nauna niyang agency na YG Entertainment. Ang The Black Label ang hawak sa solo activities ni Rosé. Pero ang YG pa rin ang magmamanage ng group activities ng Blackpink. Bukod kay Rosé, may sarili-sarili na ring record label para sa solo activities sina Blackpink Jennie, Jisoo at Lisa.
Ito naman ang mga exciting music comeback. Isa na dyan ang upcoming album ni BTS Jimin. Sa July 19, i-release ang second album niya na Muse. Ayon sa Big Hit, tampok dito ang journey ng Bangtan member sa paghahanap ng kanyang inspirasyon. May 7 itong kanta kasama na ang naunang inilabas ni Jimin na Closer Than This. At after 4 years, maglalabas na rin ng bagong kanta si Katy Perry. Yan ang single niya na Woman's World na mapapakinggan na sa July 11. Good news din sa fans ng Coldplay dahil may upcoming songs din ang banda para yan sa 10th album nila na Moon Music na ilalabas sa October 4. Samantala, itinanggi ni Rihanna ang rumor na magre-retire siya sa music scene. Nag-ugat yan sa trending pictures niya na suot ang t-shirt na I'm retired. Pero sa kanyang recent interviews, sinabi ng singer na naghahanda pa nga raw siya sa 9th album niya na RN. Wala pang detalye kung kailan ito ilalabas. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, level up na talaga ang kasikatan ng Nation's girl group na BINI. O pati choir, pinipili na rin ang kanilang kanta para gawa ng rendition. Mahiwagang salamin, ngayon tunay na pagtingin mo. Mahiwagang salamin, ang labang dapat gawin. Bakit ang puso'y nabibitin sa salamin ng pag-ibig? Salamin, ngayon mo bang sabihin? Yan ang Salamin Choir version ng Light of the Nation Singers. Kwento ng uploader at arranger ng grupo, Certified Bloom ang kanilang mga miyembro. Dream daw nilang makapag-perform ng kanilang rendition ng BINI songs kasama ang sikat na girl group. Milyon na ang views ng viral video ng BINI Choir. Galing, no? Alam mo, may version din si Michael Jackson ng kantang yan. Ano? Man in the Mirror. Pwede. At yan po, 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa Balita. Ako po si Mean Dasbañas. Ako lang po si Edwin Gao. Magandang gabi.